Okay, so magulang lang ang nakakaalam ng paghihirap na isang magulang. Correct? Correct, hindi? Kaya nga yung mga anak natin, di ba? Pag makaangal, makasagot, parang walang buto yung kanilang mga dila talaga. Kasi hindi nila alam yung paghihirap ng mga magulang. The same thing with the pastors. Only the pastor can understand the life of a pastor. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag naging pastor ka, then you will know. Sabihin mo. Kasi papunta yan doon. Mag-prophesy ka. Pag naging pastor ka, maintindihan mo. Okay? Kaya, be ready. So, salamat. Kaya, we hope na hindi lang ito Oktubre nagaganap o hindi ko lang sinasabing tuwing whole year kakanta kayo rito Happy Appreciation Month. Hindi naman ganun. I mean, yung nasa puso't isip nyo, alam nyo, kahit papaano kung gaano kahirap yung trabahong ito. Okay? Naalala nyo yung kalabaw? Sino nakakaalala sa kalabaw? Anong kwento ng kalabaw? Wala talaga akong makita. Anong kwento ng kalabaw? Di ba? Yung kalabaw na ayaw magtrabaho at yung kalabaw na umiyak nung tinanong kung gustong magpastor, iiling-iling tapos tumakbo ng napakabilis palayo. Ayaw niya. Kaya lang po ang pagpapastor po kasi ay calling, no? Kung hindi ka talaga tinawag dito, hindi po nagising ka na lang isang umaga, gusto mo magpastor, o dahil laging nakatayo sa harapan, gusto mo ring tumayo. Ang pagpapastor po ay calling. Marami akong kasamang pastor, wala na ngayon. Tuwing magmi-meeting kami, first Tuesday ng month, may meeting kaming lahat ng mga pastor. Ang sinasabi ko nga sa kanila, tuwing may mga umaangal, may mga naglalabas ng hinanakit. Kasi doon lang yun eh. Doon lang nila pwedeng ilabas, hindi pwede sa church nila. Ang lagi kong sinasabi, calling. Pag hindi ka tinawag magpastor at naitulak ka lang, napilitan ka lang, you will not survive the ministry. Pag hindi ka tinawag ng Diyos para sa trabahong yan, hindi ka tatagal. Marami ng pastor na na-depress, na-stress, nagpakamatay yung iba. Yung iba, wala na. Nagpahinga na, umatras na sa laban. Pag hindi ka tinawag to do this, huwag mong ipilit. Pero kung nararamdaman mo sa puso mo, mukhang doon ako, dinadala ng Panginoon, humanda ka na. Okay? Sabi mo sa katabi mo, humanda ka na. Malay mo. Diba? Nung ako'y nag-apply ng baril sa Krame, sabi nung kernel na nag-i-interview sa akin, mag-PTC po kayo. Ano yung PTC? Permit to carry. Kasi po, kayo na mga pastor, pare, lawyer, required po kayo magbitbit. Kasi marami kayong kalaban. Yung mga nagalit sa akin last week, nandito pa po kayo. Hello? Ako makikita talaga eh. Nandito pa po kayo? Yes? Yes? Yes or no? Biglang sumagot, wala dito. No, patay tayo, multo yan. So pag nandito kayo, friends tayo ngayon. Okay? Yes tayo. Kaya, kung ikaw pastor, you need to preach the truth. You need to teach the truth, even it hurts. Kahit masakit yan, ituro mo yan. At hindi lahat natutuwa dyan. Kaya nga, marami ding mga miyembro na pag maganda yung topic, talaga naman ayaw mag-absent. Pag medyo umahanghang, nawawala. Tapos pag umanghang pa yung topic, nagagalit. Lalo na kung lasang wasabi na yung yung topic, nawawala, nagagalit. So, hindi lahat masaya sa pagtuturo ng katotohanan. Pero sa tunay na mga anak ng Diyos at sa tunay na mga follower, disciple, handayang masaktan, umayos lang buhay. Meron ba dito nun? Taas ang nga kamay nyo kahit di ko kayo nakikita. Ayun, namuti yung mga langit. So, yun po trabaho ko. Hindi ko ginagawang mambola ng kongregasyon, hindi ko ginagawang mambola ng miyembro. Kung ano totoo, masaktan ka, umayos ka. Okay? Kasi ang taong gusto magbago,
handang masaktan, umayos lang. Ganon din naman sa doktor, di ba? Pag tayo nagpapagamot, nagpapa-check up, minsan tinutusok tayo ng karayom kung ano-ano sinasaksak sa katawan natin. Di ba? Mga dextrose, ang sakit nun. Pero ang purpose nun, gumaling ka. So ganun din dito, spiritual hospital ang church. Kaya minsan nasasaktan ka, pero para sa kabutihan mo yan. Sabi mo sa katabi mo, para sa kabutihan mo yan. At balang araw, pag naging pastor ka, gagawin mo rin dapat yan. Hindi ka dapat matakot na, uy, baka masaktan si ano. Uy, baka magtampo si ano. Ay, baka ma-open si ano. Hindi trabaho ng pastor yan. Ang trabaho ng pastor, ituro ang katotohanan, may ma-open, may magtampo. O ano man. Dahil pag hindi namin tinuro ang katotohanan, pupunta kayo na impyerno na binobola-bola namin kayo. Okay? Kaya, trabaho lang, walang personalan. Okay? Kahit nasasaktan ka, trabaho lang ito. Okay, so before we proceed sa ating last part ng ating topic, magkakaroon lang po ng ilang announcement. Kasi hindi ko na ito mahahabol. This coming month, November 1, is araw ng mga patay. All Souls Day and All Saints Day. Dati, tinuturo ko anong kaibahan yan, anong merong ganyan. Kaya lang, medyo this coming week na, pupunta na kayo sa mga sementeryo, a-attend na naman ng mga Halloween party. Mag-a-announce lang po ako ng do's and don'ts. No sa atin ano yung mga dapat gawin during this month. Next month, ituturo ko about demonology, okay? Saan nagmula yung mga demonyong yan? Ano ang trabaho niyan? Ano yung mga aktibidades niyan sa buong mundo? Sa atin, sa buhay natin at pamilya. Pero magbibigay lang ako ng konting announcement sa Halloween o araw ng mga patay. Ano pong ginagawa natin bilang anak ng Diyos at mga follower ng Biblia, follower ni Jesus. Parang kagaya po ng mga kung kayo may anak na nagtatrabaho sa RC, nag-aaral sa RC, hindi po COLA, Roman Catholic Religion. Okay? Kung kayo may mga anak na nag-aaral sa Roman Catholic School, okay? Marami tayo dito na nag-aaral sa Roman Catholic School. Ito po yung nono, kasi related to sa Halloween. Pag sila nagmamas, nagmimisa sila, hindi po required ang mga anak niyong umattend. Okay? Kasi ang tinuturo nila at tinuturo ng Bible, iba. Okay? Hindi ko sinasabing tinuturo natin. Tinuturo ng Bible. At meron tayong tinatawag na religious freedom sa mga eskwelahan na pwede kang hindi umattend ng religious activities nila. Dahil yung mga bata na nag-aaral sa mga religious school na yan, nako-confuse. Pagdating sa Bible study namin, pagdating sa church namin, ganito yung paraan ng pagdadasal. Eh bakit dito nagiging iba? Pag hinayaan nyo yung mga anak nyo na gawin yan, hindi mag-grow yung anak nyo kay Lord at mako-confuse sila. Kaya you are not required na pa-attendin sila sa mga misa-misa nila. Sino dito yung may mga anak na nasa Catholic school? Taas sa kamay. Ayan. Hindi sila required umattend. Kaya pag ni-record nila, that is violation ng batas natin sa religious freedom. Okay? Ngayon, anong gagawin nila during that time? May option sila. Pwede silang mag-pray on their own na hindi sila sasabay doon. Lalo na yung mga maliliit pa. Okay? Kasi baka pag-uwi niyan sa bahay, hindi nyo binabantayan, contaminated na utak niyan, mahirapan kayo. Okay? So, hindi sila required. Ngayon, minsan may nire-required ang eskwelahan nila, ang mga religious school na yan, na kailangan magsimba sila every Sunday. Dito po, pumipirma po ako ng katibayan na nagsimba kayo dito, yung anak nyo. Okay? Kaya kung kayo ay nasa Catholic school, yung mga anak nyo, after the service, kasi minsan nire-require nila ng mag-join ka sa activity ng church o mag-service ka o gumawa ka ng mga tumulong ka sa church nyo. So dito, pinipirmahan ko yon na katibayan na kayo'y umattend, yung anak nyo, o nag-join sa multimedia o music, tatanggapin po nila yon. At the moment na hindi nila tanggapin, violation po yung ginagawa nila. Maliwanag po? Pwede nyo i-report yon.
Kaya hindi nyo pwedeng pabayaan yung mga anak nyo umattend sa ganong mga aktibidades. Maliwanag. Dahil hindi yon biblical. Kontra sa paniniwalang Biblia yon. Pangalawa, bakit ko nabanggit yon? Dahil nga itong Halloween, nire-require minsan ng mga eskwelahan o ng ibang mga grupo o ng kumpanya nyo na umattend kayo sa Halloween party at yung anak nyo gagawin yung demonyo for the meantime. Hindi po tayo nagpa-participate doon. Okay? Siguro, pwede nyo gawing kalabasa yung anak nyo. Kaya katakot yun. Baka lahat ng grado nun, kalabasa. So, first thing first, hindi tayo uma-attend ng Halloween party. Now, kung sakaling required, tatanggalin ka sa kumpanya nyo o sa eskwelahan, may grado, pati yun, bawal yun actually. Kung sakali, required, pwedeng umattend yung anak nyo ng Halloween pero hindi naka-costume ng demonyo. Hindi naka-costume ng kalansay. Hindi naka-costume ng mangkukulam. Pwedeng anghel. Pwedeng superheroes. No? Binibigyan ko lang kayo ng guidelines para hindi kayo mabutasan ng demonyo. Dahil ang demonyo naghahanap lang ng maliit na butas para guluhin na naman ang pamilya nyo. Kung sakali, pwede namang hindi umattend, wag na. Kaya nga dati, pag may time, yung mga kids, kung gusto lang talaga makiuso, meron silang costume party, hindi Halloween party. So yung iba, naka-anghel, ganyan, superheroes. So yun yung mga pwede sa atin. Okay? Maliwanag po ba? Ngayon, pagpunta naman sa sementeryo, yung habit natin na naglalagay ng kandila. Alam niyo kung bakit naglalagay ng kandila sa puntod at sa mga pintuan ng bahay? Ha? Alam niyo ba? Yung mga kamag-anak nating namatay, ulyanin na. Naliligaw sila. So ang tagal na nilang patay hanggang ngayon, hindi sila makapunta sa pupuntahan nila. Yun ang paniniwala. Kaya natin nilalagyan ng kandila para daw maliwanagan sila. So therefore, yung mga kamag-anak nating buhay na hindi naliliwanagan, lagyan din natin ng kandila sa ulo para maliwanagan yung utak. Okay? Anong gagawin natin pag mahal na araw sa mga patay natin na mga mahal sa buhay? Linisin niyo yung puntod, lagyan niyo ng bulaklak, irespeto niyo. Kung gusto niyo mag-gather doon, pag-usapan niyo yung magagandang memorya na ginawa nila sa inyo. Legacy. Pero yung maglagay ng kandila, hindi po kasali yun. Dahil yun ay maling paniniwala. Ang taong namatay na, langit na yan o impyerno na yan. Walang naliligaw pong kaluluwa. Demonyo lang yung mga yon. Next week, yun yung topic natin. Okay? So, kung nasanay kayo maglagay ng kandila, sa ulo ng mga buhay nyo ilagay. Dahil mga naliligaw sila ng landas. Para maliwanagan ang utak nila, lagyan nyo ng kandila. Kaya lang delikado yan, away yan. Maliwanag po sa magse-celebrate ng araw ng mga patay. Irespeto nyo yung mga namayapa. Namayapa. Pati yung word na namayapa, nakakatakot yun dahil yung iba hindi talaga namayapa. Baka naghihirap yung iba. Yung mga mahal natin sa buhay na nasa kabilang buhay na. Okay? Hindi sila dinadasalan, hindi sila binibigyan ng biko. Baka may maglagay pa ng biko eh. Tapos, yung biko kinain nung kamag-anak natin. Tambay yung tumira niyan. O pusa lang. Okay, wag na tayo magpaloko sa mga ganon. Ang patay, nasa langit na yan o nasa impyerno na yan. Hindi yan babalik dito para lang kumain ng biko. Kung nasa langit yan, maraming pagkain doon. Okay? Kung sa impyerno, yun, gutom talaga yun. So, that's the way we celebrate yung mga okasyon na ganito. Kaya wag niyong bigyan ng puwang ang demonyo sa buhay at pamilya niyo na magdiwang pa rin kayo kagaya nung dati. Maliwanag po ba? Hello? Ayan. Pangalawang announcement. Election na po. Hindi po ako kakampanya, di ako mga kandidato. Ang sanang iboto nyo ay yung matitinong tao. Okay? Lalo na sa mga SK, no? Hindi nga marunong magugas ng pinggan yan at magtulong sa bahay. Tatakbo sa barangay. Naman!
Walang alam sa bahay, tapos tutulong sa barangay. Sarap, kutusan, no? Kung kapitbahay nyo yung mga tumatakbong ganyan at ganyan ang ugali, huwag nyo iboto. Okay? Kilalanin nyo yung matitinong tao, yun ang iboto nyo. Ngayon kung sakaling walang matinong tao na iboboto kayo, yung may nagawa na. Yung iba kasi ngawa lang na ngawa, wala pang nagawa. Kung sino yung may nagawa sa area nyo, merong nagawa sa barangay nyo, sa lugar nyo, subdivision nyo, yun na yun. Kasi iba nangako pa lang wala pang napatunayan. Iba yung may pruweba na, iba yung nangangako pa lang. Okay? Minsan kasi wala talagang matino lesser evil na lang tayo. So, iboto nyo yung hindi nag-aabot sa inyo ng 500, ha? Huwag na rin kayo tumanggap. Kasi no, nagdumaan ako kahapon mula dito hanggang Mandaluyong, ang daming mga gathering. May mga sobre. At ngayon, malalaki na yung sobre. Ganito na kalaki, brown. Sabi ko, ano kaya laman nun? Malaking pera, yung pinapotocopy na 1,000. Kaya huwag niyo iboto yung mga ganun. Dahil mangungurap lang yan. No? Yung mga nagbabayad, maniningil din yan. Kaya kung isipin nyo, barangay election lang yan, konti lang pera dyan. Hindi totoo yan. Ang mga Pilipino maparaan. Kaya iboto nyo yung tamang tao, matino. Kung walang matino, yung may nagawa na para sa inyo. Maliwanag po, bukas. Ayan. So, sino iboboto? Bahala kayo. Pag-pray nyo kung sino yon, hanapin nyo yung matino. Kung walang matino, yung may nagawa na. Okay, iba-ibang barangay naman tayo dito. Okay, so let's move on sa ating last part ng ating pag-aaralan. Let's bow our head, let's pray. Panginoon, salamat po sa buhay na binibigay mo sa amin, sa kalakasan, sa kabila ng maraming pagsubok, sa maraming pagod at mga ginagawa namin araw-araw. But still, nandito kami para ibigay sa iyo yung para sa iyo. This time and this day is yours. Kaya Lord, tulungan mo kami na anuman yung sitwasyon ng buhay namin, hindi namin gagalawin yung para sa iyo. As we listen to your word today, Lord, enlighten us. Speak to our hearts, our minds, at bawat salita na aming mapapakinggan, good or hurting, makasakit man ito sa amin dahil para kami ayusin. Lord, help us to be humble, to accept the truth that will set us free. And we pray, Lord, that this place will be surrounded by your presence, by your glory, and your warring angels, Lord, surrounding us, protecting us, that no works of the enemy, Lord, will come near us. Lord, let your anointing fall as we listen to your word. We thank you, we give you praise. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Okay, bago ako tumuloy sa huling bahagi ng ating topic, nadaanan natin una yung sacrificial giving at about iba't ibang klase ng giving. Gusto ko lang isingit bago ako dumiretso dito. Ang pinaka-importanting giving sa lahat, yung pinaka-mababang klase ng pagbibigay. Yung nakasulat sa Malakay 3 verse 10. Ano nakasulat doon? Bring all the tithes into the storehouse, so that there will be food in my house. And try me now, sabi ni Lord. If you do this, if you give your tithes, your 10%, I will open the windows of heaven and pour out blessings to you that there will be no room to store it. Sa Tagalog, sabi ni Lord, pag binigay mo yung 10%, 10% is the smallest kind of giving. Kaya nga yung mga nagtuturo na nang kupo, inang kupo, namatay na nga yung isa. Sabi niya, walang tithe sa Bible. What? Di ka nagbabasa ng Biblia? Patanong-tanong pa sa yung tao, hindi mo alam kung saan nakasulat yan. Tapos, ang laki daw ng 10%. Samantala yung hinihingi niya, mas malaki sa 10%. May mga pangako-pangakong kung ano-ano. Sabi ko sa inyo, ang 10% is the smallest kind of giving. Pag may piso ka, magkano ang 10? Magkano? 10 centavos. Pag may 10 piso ka, magkano ang 10%? Piso. Malaki?
Okay, 100. 10 pesos. Pag ikaw kakain kay Jollibee, ano ibibigay mo? Yung 100 o yung 10 pesos? Kulang pa yon, itataboy ka palabas. Gaganunin ka ng tiyan nun. Hindi kasya yun. Pero kay Lord, tanggap ang 10 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pieces. Magkano ang 10%? 100. Malaki ba yan? Sa 1,000 na binigay ni Lord? Malaki 100? Diyos ko, isang bitawan lang yan kung saan dyan eh. Maliit ang 10%. Lumalaki lang ang 10% pag lumalaki yung blessing ni Lord sa'yo. Binless ka ni Lord ng 10,000, magkano yung 10%? Aba Lord, 1,000 na ha. Abuso ka na Lord ha. Napilitan ka pa rin ibigay yung 10% ng 1,000. Binigyan ka ni Lord ng blessing ngayon na 100,000. Biglang lumobo yung blessing mo. Magkano na ang 10? Ha? 10,000 na. 40 ka na. Grabe Lord, 10,000 yung kukunin mo. Hatiin natin Lord. Sobra ka ha. Hindi mo naman gagastusin sa langit yan. Marami ka namang pera eh. Tingnan niyo yung word give all. All. Buo. Nasubukan niyo magtanim ng buto ng mangga, kalahati, at tumubo, kalahati din yung mangga. Ang kalahating buto, hindi tumutubo. Patayan. Ang tides na hindi buo, hindi tumutubo. Okay? Kaya lumalaki ang tides mo, ang kahulugan kasi niyan, lumalaki yung blessing ni Lord sa'yo. Kung nagkaroon ka ng 1 million na blessing, magkano kay Lord? Magkano 10%? Ha? 100,000? Pambihira, Lord, 100,000 na to, ha? Doon ka natutuksong wag magbigay ng 10. At unti-unti, bumababa yung income mo, yung pera mo, bumalik ka na naman sa 1,000. Di ba? Bumalik ka sa 1,000 at magkano na uli kay Lord? Ha? 100. So magaan na naman magbigay. So anong gusto mo? Malaki ang 10% mo o maliit? Ha? Malaki. Kasi pag malaki ang nabibigay mo sa 10%, ibig sabihin malaki ang blessing na binigay ni Lord sa'yo. Pero actually, 10% pa rin yan. Ngayon, kung yung 10% di mo kayang ibigay, huwag kayong magbibigay sa pledges. Huwag kayong magbibigay sa lupa at building. Niloloko nyo sarili nyo at ang Diyos. Sa Malakay 3:10, pag hindi mo binigay yung 10%, ang tawag sa'yo ay magnanakaw. Kung nagnanakaw ka, tapos itutulong mo sa pledge, lupa to Lord ha, yung galing sa tithes, tinanggal mo, nilagay mo sa lot and building, ninakawan mo si Lord para suhulan siya. Kasi may mga ilan na pag may nag-pledge, magpe-pledge din. Dati sasakyan. Pero yung 10% na yun yung requirements, hindi binibigay. Kaya pag tiningnan mo, nagko-cooperate naman sila sa mga proyekto pero walang blessing. Kasi mali ang sistema. Nasusumpa tayo pag di natin binigay ang tithes. Diba? Ang sabi doon, I will rebuke the devourer. Pero kung hindi ka nagbigay ng pledge, pag hindi ka nagbigay ng mga promise na ganyan, walang sumpa. Nililinaw ko to sa inyo ha, dahil ang goal ng topic ko ay pagpalain tayong lahat. Kaya kung wala ka namang ibibigay sa mga pledges na yan, sa lupa, sa building, huwag ka magbigay. Basta ibigay mo yung 10. Maliwanag po. Kasi gusto mo lang, ay, sana all, makasali din yung. Gusto mo lang makisali kahit saan. Diba? O gusto mo lang masabi, ay kasali siya doon, siguro ganyan. Minsan nga yung motibo mali, gusto lang magyabang. Please, gusto ko kayo mabless. Kung nabigay niyo yung 10, tapat kayo sa 10%. Then nakapagbigay pa kayo ng more than that, nag-offering pa kayo. Then talaga binibless kayo, gusto niyo pang mag-pledge, go for it. Pero kung yung 10 hindi niyo maibigay, stop. Doon kayo sa 10. Maliit yun. Kung sa maliit, di mo kayang gawin. Sa malaki pa?
Hello? Maliwanag po ba? Kasi gusto ko kayong mapagpala. Hindi yung gusto lang namin mangolekta ng para sa lupa at dito sa pambayad sa cinema at operational natin. Hindi po. Hindi po namin kailangan pera nyo. Mayaman ang Diyos natin. Pag wala kang tinanim, wala kang aanihin. Pero yung pagtatanim mo dapat tama. Amen ba? Okay, so let's move on. Last Sunday, ito po yung ating pinag-aaralan, money, work, and business. Sinabi ko dito na kailangan nating, bago ka magnegosyo, kailangan matutunan mo yung ethics ng pagtatrabaho. Marami yan, pero ilan lang. Una, yung hard work. Hindi ka uunlad sa buhay kung tamad ka. Promise. Kaya nga minsan yung mga namamalimos dyan, tinatanong ko, gusto mo magtrabaho sa bahay? Ay, may sakit ako eh. Hindi ko kayang mapagod. Eh, ang layo ng nilalakad mo, di ba nakakapagod din yan? Maghapon ka na sa karsada, di ba nakakapagod din yan? Yung usok hinisingot mo. Kasi tamad. Isang dahilan kung bakit aasa ang isang tao sa iba, kasi tamad. Sabihin mo sa katabi mo, kasi tamad. At galit ang Diyos, galit ang Biblia sa tamad. Sabi nga, huwag pakainin eh. Parang sinabi mo na, patayin yan, di ba? Pag di kumain, mamamatay. So, no work, no eat, sabi ng Bible. No work, no pay. No work, no eat. So, discipline. Ito yung mga kailangang matutunan natin. Discipline, commitment, excellence sa trabaho. Dapat yung trabaho mo hindi petiks-petiks. Hindi, okay na yan, okay yun. Hindi naman papansinin yan. Likod lang yan eh. Di ba? Huwag na natin hindi naman makikita ni ganito, ni bossing yan or what. Lately, merong nagtrabaho sa amin. Sabi niya, hindi, sisitahin ako dyan ni boss. Pag hindi ko yung ginawa, sisitahin ako ni boss. Kasi may boss siya eh. Sabi ko, magandang magandang work ethic to. Kasi sabi ng isa, kaya mo na yan, sa likod lang naman, di ba? Hindi, titingnan ni bossing yan. Pagagalitan ako dyan. Yun ang magandang trabahador. May work ethics na excellent magtrabaho. Ngayon, gusto ko lang isingit yung discipline and commitment pagdating naman sa mga young people. Kasi yung pagiging walang disiplina sa trabaho at walang commitment, walang excellence sa trabaho, hindi yan nagsimula nung matanda ka. Nagsimula yan nung bata ka pa. Okay? Mahirap baguhin yung matanda na, sabi ko nga noong nakaraan, yung kawayan na matigas na, hirap baluktutin, mawawasak yan. Pero yung mga bata pa na kawayan, pwede mong i-bend. So, share ko lang ito. Makinig kayo mga youth. May youth ba dito? SYP! Tignan ko, maging happy kayo dito ha. SYP, makinig kayo. Ang discipline at commitment, ganito itsura sa buhay natin. Pag ikaw nagsimulang mag-aral, preschool, siguro 5 years old, gawa-gawa ko lang ito, pero this is true. Okay, sabihin natin, kasi ngayon po commercialize na lahat. Minsan nga, 1 pa lang, ipasok mo na sa school no? Para kumita. 5 na lang, tawad. 5 to 10 years old, nag-aaral na yung mga anak. Ang magulang ang lahat ng gumagawa nito. Gigisingin ka ng nanay, tatay mo sa umaga, paliliguan ka, hindi ko alam kung hanggang 10 ginagawa yan. Lulutuan ka ng baon, ihahatid ka sa school, pag-uwi ng mga magulang mo, magtatrabaho sa bahay, at kung may pasok yan, may negosyo yan, magtatrabaho naman para kumita ng pera. Tama, mali? Kaya nga, nung kami ay nasa ganitong edad, nasa ganitong estado, pag walang pasok, ako ang masaya. Yes, walang pasok bukas. Kaya pag may umaambon-ambon, sana walang pasok bukas. Ako yung nagpipray. Kasi, mahaba yung tulog ko. Tapos di ako maghahatid sa school. Makakapahinga ako. Di ba? Ang saya ng araw ko pag walang pasok. Hindi lang pala yung mga estudyante yung nagpipray, yung magulang din. Kasi imagine mo, ganitong edad ng anak mo, trabaho mo lahat yan. Gigisingin mo, anak, gising na. Tapos tulog pa, dadalahin mo sa bathtub, ilulubog mo, ligo na.
ahon, oo, suotan ng damit. Nakapikit, subuan ng pagkain. Di ba? Nakaganan pa yan sa table eh. Tapos minsan, ihatid mo sa school, tulog pa rin sa likod ng sasakyan mo. Kaya nga nag-iisip yung iba talaga magkaroon ng kotse kasi ang hirap matulog ng anak niyo sa likod ng motor. Nakalawit yung leeg. Di ba? So, understandable. So, yun yung buhay ng 5 to 10 years old na anak. Pero ito, pagdating ng 11 years old na anak nyo, hanggang 17, ang gigising sa sarili niya sila, you must do this, mga young people. Hindi ka na dapat ginigising ng nanay mo at tatay mo. Oh, papasok ka na. Gumising ka na. Alas 4 na, alas 5 na. Una, pag ginising kayo ng ganon, sigurado may mga kasunod pa yung magmamachine gun na yung nanay mo. At di mo magugustuhan yan. Imagine mo, pagpasok mo ng school, dami mong butas dito, tinamaan ka ng machine gun. Hindi mo yan magugustuhan. Kaya, it's better na ganyang edad mo, 11, matuto kang gumising mag-isa. At para ka magising, dahil hindi ka nasanay from 5 to 10, mag-alarm clock ka. Alam niyo yung mga alarm clock noon, mga ano yun, matitibay. Pag binato yun, hindi yun nasisira. Ngayon, cellphone na lang hindi mo mabato. Snooze, 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 snooze. Nakakailang alarm na. Pag ito hindi mo natutunan yung disiplinang gumising, una, bagsak ka sa klase kasi late ka lagi. Okay? Pag hindi mo natutunan yung disiplinang gumising mag-isa at mag-alarm kung hindi mo kayang gumising ng tamang oras, kawawa ka pagtanda mo. Yung tinuro ko nung nakaraan na walang disiplina sa trabaho, matatangay mo yan pagtanda mo. Kaya during 11 to 17 years old, you must learn to discipline yourself. Gumising ka mag-isa mo. Paano kung hindi gumising? Siyempre, yung mga magulang nag-aalala, baka bumagsak sa klase yan. May exam pa naman ngayon. Mapipilitang gisingin talaga. Pero sabihin ko sa inyo mga kabataan, pag tumanda kayo, naginigising pa rin kayo. Kawawa kayo pag tanda nyo. You learn the discipline na gumising kayo mag-isa. Pangalawa, 11 ka na, pinapaliguan ka pa. Isko naman. Tinututbrasan ka pa, anak, toothbrush. Puyat din yung nanay mo, ginamit yung toothbrush, yung sapatos, di ba? Tayo dyan. Of course naman, 11 years old, naliligo ka na ng sarili mo, or dahil hindi ka piniliguan, pumasok ka na lang na walang ligo-ligo. Yaks. Then, you go to school, hindi ka na hinahatid. O kung hinahatid man, lalo doon sa mga babae, kung malayo yung school. Pero kung lalaki ka, dyan lang naman, kami nilalakad namin dati sa Project 4. Lakad lang talaga. And then, pag uwi mo sa bahay, dapat nagtatrabaho ka na sa bahay. Trabahong bahay. Galing na ako sa eskwela, ang dami, nakaka-stress yung subject ko. Huwag kang mag-alala, pag nagjowa ka, nakaka-stress lalo. Pag nag-asawa ka, nakaka-stress lalo. Pag may anak ka, sobrang stress. Kaya yung pagtatrabaho sa bahay, masanay ka sa stress. Sabihin po nga ako Pasok sa kwarto, akala mo gumagawa ng assignment. Nagsi-cellphone lang pala. Nag-i-scrolling. Nag-like kaya si crush? Pinusuan kaya ito? Wala. Na-depress. So ito ay dapat matutunan ng mga young people na matuto kang mag-aral at the same time tumutulong sa bahay, magtrabaho. Pag di nyo to natutunan sa edad na to, yung discipline and commitment, pag asawa nyo, bigo kayo. Lalo yung mga lalaki. Okay? 18 years old up. Ikaw na lahat. Kaya nga, ang hirap ngayon, nagtatrabaho ka na, ginigising ka pa. May mga kasama akong tumanda na lang sa church, sa ministry, o doon mga kapitbahay namin. Yung isa, ano siya mama's boy, may jowa na siya. Pag nandyan yung nanay niya, lalagyan siya ng bimposal. Anak, yung likod mo may pawis. Nakabuntot lagi yung nanay niya sa kanya. Namatay si nanay.
namatay yung nanay. Alam nyo, nakagraduate naman siya ng kolehiyo. Higit pa nga sa akin nung time na yon. Ngayon, miserable buhay. Pumuti na lang ang buhok, walang pag-asenso sa buhay. Paano? Nawala yung nanay na inaasahan niya. By 11 to 17, unti-unti yung pag-asa mo, yung nakakapit ka sa magulang mo, dapat bumibitaw ka na dahan-dahan dito. Pagdating mo ng 18, you are on your own. Hello? Ikaw na ang gigising sa sarili mo dahil nasanay ka na ng 11. Ikaw maliligo. Ikaw na rin magluluto ng kakainin mo papunta sa kolehiyo o kung nagtatrabaho ka na. Hindi yung, nay, paluto. Hindi, dapat ikaw na. At kung may kadalasan dahil tumatakas sa ganitong proseso, bibili na lang sa labas. Ikaw, may pera ka na kung may trabaho ka. Kaya lang, yun nga, wala ka may ipon talaga. So, you must cook your own food now, and then, what? Kung trabaho o school, ikaw na pupunta sa sarili mong trabaho, siyempre, o school. Ikaw na rin mag-enroll sa sarili mo, hindi sasama ka pa nanay mo. College ka na, nanay mo pa nag-enroll sa'yo. Ha? Nay, hindi mo na papasok. First day, nakakaiyak, iiyak ka pa, no? Bubuhati ka pa ng nanay mo. And then, 18 years old, yung ginagawa ng magulang mo sa'yo, ikaw na gumagawa lahat nito. Dahil ito ang transition, preparation, and practice in becoming a responsible parent. Pag hindi ka naging responsable sa edad na to, hindi ka magiging responsableng magulang. Dahil pag ikaw na yung magulang, yung ginawa sa'yo nung tatay mo, nanay mo, gigisingin ka, papaliguan ka, paglulutuan ka, ihahatid ka sa school, pag-uwi, magtatrabaho ka sa bahay, and then magtatrabaho ka pa para kumita ng pera. Pag hindi mo natutunan to, hindi mo to gagawin sa kanila. At kawawa ang pamilya mo, mga anak mo. Maghihiwalay kayo ng asawa mo dahil pag-aawayan niyo to. Hello? Young people. Gusto ko kayong tumanda na mas magaling kaysa sa amin. Dahil hindi namin alam to noon. Ngayon alam nyo to, wala ka ng lusot. Kaya hindi ako natutuwa yung mga young people natin hindi marunong maglinis ng sahig. Kaya from time to time, pinipilit ko sila, oy, maglinis kayo. Kahapon, may mga pinalinis ako sa clinic. Kasi may mga obligasyon silang dapat tugunan na nahirapan sila. From time to time, sa church, pinapalinis ko sila. O kaya, pag may mga retreat, punta kayo sa bahay, babayaran ko kayo. At doon ko nakikita kung sino yung marunong magtrabaho at hindi marunong. Mga lalaki, dapat marunong kayo magtrabaho sa bahay, trabahong bahay at trabahong buhay. Yan ang tunay na buhay. Pag ang alam mo lang kumita ng pera, balik na naman tayo sa lumang prinsipyo na ang mga tatay ay tagabigay lang ng pera. Pagkatapos magbigay ng pera, uupo na sa gabi at manonood ng TV hanggang painom-inom lang and then ganun lang. So wala na. Balik na naman tayo sa lumang sistema na mali. Pag ikaw tatay, may oras ka sa pamilya, nagtatrabaho ka pa, trabahong buhay, and then pag-uwi, may trabahong bahay pa. Kaya nga, pag nagko-couples mentoring, sinasabi ko sa kanila, hindi nyo ba alam to? Na ganito trabaho natin? Bakit yung pinasok to? Ang hirap nitong trabahong to. Ang hirap nito. Kaya mga young people, yung mga bagay na mahirap, bigla mong pinasok dahil hindi ka sanay, nga ka talaga. Pero ganitong edad pa lang, 11 to 17, nagsasanay ka na lahat ng bagay na mahirap, pag nasanay ka, nagiging madali. Sa Bible po, may mga matagumpay na tao. Si Joseph. Nung siya ay nasa tirahan ng tatay niya, paborito siya ng nanay niya. Okay? Tapos, itong si Joseph na to, na ginawa ng tatay niya ng magandang coat. Nagselos yung mga kapatid. Kung si Joseph hindi binenta ng mga kapatid niya sa Egypt at hindi napagbintangan ng rape dun sa asawa ni Potiphar at hindi nakulong, palagay ko hindi siya naging prime minister ng Egypt. Napilitan siyang madisiplina yung sarili, mamuhay ng sarili dahil nalayo siya sa pamilya. Si David din. Si Jacob din. Si Jacob din, paborito din nung nanay niya at lagi na lang siya dun sa bahay.
kulong bahay, trabaho, luto. Pero nung siya'y papatayin ni Iso, nag-stowaway siya, tumira doon sa Syria, doon siya natuto ng buhay. Minsan yung mga anak kailangang ilaglag sa kumunoy para matutong kumampay. Alam niyo yung mga agila? Ang kwento ng agila, bago mangitlog yung nanay, hindi si itlog agila tinutukoy ko. Totoong agila to. No, bago mangitlog yung agila, kumukuha sila ng mga sanga na matitinik. Tapos iniikot nila yan. Iniikot nila para maging bilog. And then yung mother tsaka yung father eagle, tutuklapin yung mga buhok niya dito, ilalagay doon, tsaka mga dahon, para yung pugad ay maging malambot para sa kanilang magiging mga anak. So yung itlog ngayon, ilalagay doon, then pag na-hatch yung itlog na yan ng agila, lilitaw yung mga eaglet. Di ba? Ang tawag sa maliit na eagle ay eaglet. Ang tawag sa maliit na chick ay chicklet. Pig. O, di ba? Pig, piglet. Eagle, eaglet. O, so, chicklet. Okay. Naguluhan yung iba. So, ayun. Then, na-hatch na siya. Tuwan-tuwa sila, si Mommy Eagle, si Daddy Eagle, magbibitbit ng mga rabbit, mga chicken. Anong ulam natin this day? Chicken. Okay, kakainin nila yon. Nandun kami sa Davao, nakita namin gano'ng kalalaki itong mga agilang ito. So, papakainin yung mga baby eagle. Pero the moment na yung balahibo nila ay tumubo na, kahit maliliit sila, ang ginagawa ni Mommy Eagle at ni Daddy Eagle, kinakampay yung malalaki nilang pakpak para tanggalin yung mga dahon, yung mga balahibo, at ang matitira na lamang ay yung mga tinik ng mga sanga. Ito mga baby eagle ngayon, dati komportable, ngayon yung discomfort nararanasan nila. Ouch, dami tusok-tusok, pero ayaw pa rin nilang lumabas ng pugad. The purpose ng Mommy Eagle at ng Daddy Eagle, kaya tinanggal yung mga balahibo na yon para matutong lumipad itong mga bagong eagle na to na maliliit pa. Ngayon kung ayaw pa rin, tinutulak ng Mommy Eagle at Daddy Eagle mula sa pugad, ginaganon nila o kakagatin sa batok at ilalaglag sa ere. Ngayon, first time, nalilipad itong eaglet. Kakampay-kampayan, tapos babagsak yan. Ay, sasaluhin naman sila ni Daddy sa likod. Then, balik sa pugad, then ilalaglag uli hanggang matutong lumipad. Kaya kapag nagliligawan yung mother eagle tsaka yung daddy eagle, according sa mga nabasa ko, kukuha yung mommy eagle ng sanga. Ilalaglag niya. At pag nasalo yun ng lalaki, jowa na tayo. Practice yun. Kasi ilalaglag niya yung anak niya. Pag hindi nasalo yung anak niya, patay. Ang mga agila, hindi nanganganak na marami yan. Onti lang. So maubos lahi nila. Kaya pag nilaglag ni Mommy Eagle yung anak nila, dapat si Daddy Eagle, sasaluhin ko hindi pa rin kayang lumipad. Dapat ganun din yung mga anak natin. Para matutong lumipad yan, itulak palabas ng pugad. Ngayon, kung hindi kayo lalabas ng pugad, kayong mga young people, dapat gawin nyo, kung ayaw nyo ng by force, kagaya kay Jacob, kay Joseph, pwede nyo namang gawin ito sa bahay nyo nang hindi kayo kailangan lumabas ng pugad. Magkusa kayo na disiplinahin yung sarili nyo. This is for your own good and for your family, future family. Dahil pag hindi nyo ito natutunan, isa na naman kayo sa mga irresponsableng mga magulang balang araw. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo na. Habang nasa pugad ka pa, lumipad ka na at bumalik ka sa pugad maya-maya. Okay? SYP! Okay. This is not a joke, mga kabataan. Ang pagiging responsable, disiplinado ay natututunan sa edad na to. At pag tumanda ka na, hindi mo to natutunan, ang hirap ng magbago. Pwede pa naman, kaya lang hirap na. Kaya maraming mga aangal sa mga asawa, ba't ang tamad-tamad ng mister ko? Huwag kang mag-alala, bata pa yan, nagsimula ng ganyan.
Bakit yung misis ko gastador? Wala nang tinulong ganito pa. Huwag kang magalala. Dito yan nagsimula. Kaya young people, you begin what is right. Do what is right now. Dahil pag kinatandaan nyo to, mahirapan kayo. Okay, so medyo natagalan ako dito. Move forward tayo. Sa work ethics na tinuro ko nung nakaraan, mahalaga yung brain muscle kasi sa arm muscle, kaya malambayad ng mga nag-iisip. Idagdag natin to. Sabi sa Luke 16 verse 12, if you have not been faithful in that which is not another's, who will give you that which is your own? Sa Tagalog, ganito. Kung hindi ka tapat sa kumpanyang hindi sa'yo, kung hindi ka tapat sa trabaho mo, hindi ka bibigyan ni Lord ng sarili mong kumpanya, sarili mong negosyo. Kaya kung kayo namamasukan, nagtatrabaho, may boss, maging tapat kayo sa trabaho niyo. Huwag niyong petiks-petiks yung trabaho. Maging tapat kayo sa mga boss niyo. Dahil balang araw, pag kayo na ang may negosyo, at kung tauhan mo hindi tapat sa'yo, masasaktan ka at hindi ka matutuwa. Aanihin mo kung anong tinanim mo. So kung tapat ka sa boss mo at di ka makikinig sa mga kapitbahay na sasabihin, boss mo lang pinapayaman mo. Tandaan niyo to, pag ikaw nagsisipag, hindi lang boss mo ang pinayayaman mo, sarili mo. Yung kasipagan mo, pag alis mo sa kumpanyang yan, hindi mo yan may iwan, bitbit mo yan. Yung disiplina, bitbit mo yan, hindi mo may iwan sa kumpanyang pinanggalingan mo. Nandun ka lang pinagpapraktisan mo sila. Eh di magmagaling ka ng mag-practice. Kaya sabi ng Biblia, kung hindi ka tapat dyan sa boss mo, sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, hindi ka naman bibigyan ni Lord ng sarili mong negosyo. Kasi kahit bigyan ka pa, yung tinanim mo, aanihin mo lang din. Kaya be faithful with your work and company. Ngayon, kung sakali, toxic talaga yung kumpanya nyo. Toxic na yung trabaho mo. Okay? Ito yung mga suggestion ko. Huwag ka muna mag-resign. I-try mo muna mag-leave 3 days, 1 week. Baka naman stress ka lang. Pressured ka na, o pagod ka na, burnout ka na. Ngayon, pag after 3 days and 1 week na bakasyon, pagbalik mo, ganun pa rin, ayan, mag-isip-isip ka ng mag-resign. Pero bago ka mag-resign, dapat meron ka ng plano sa buhay mo. From work to business. Madaling magnegosyo pag may pera, may puhunan ka kagad. Eh, paano kung wala? And actually, nakakatakot yung nag-resign ka, nag-retired ka, o galing abroad, nakaipon ka, bigla ka nalang magbubukas ng negosyo na hindi mo alam, nakakatakot yan, maubos pera mo dyan. Mas maganda, yung unti-unti yung pag-unlad mo sa negosyo mo, at pag dito ka, pumasok sa work to business, lahat pwedeng maging negosyante. Kasi kung malaking pera, hindi lahat pwedeng maging negosyante kung malaking pera agad ang puhunan mo. Pero kung maliit lang, pwede. By the way, what is business? Business is selling, benta-benta. Kaya huwag kayong mahihiya na magsabing, uy, nagbibenta-benta lang ako. Lahat ng mayayaman ngayon, nagbenta-benta. Okay? Ano ang binibenta? Produkto, syempre. Either gumagawa ka ng produkto mo, ikaw nagmamanufacture, ikaw din nagbebenta ng produkto. Or bumibili ka lang, kagaya namin. Bumibili lang kami ng kung ano-anong binibenta namin. Natutunan namin magbenta yung skill to sell. Kaya kahit ano kaya naming ibenta. Punta kaming Divisoria, punta kaming Baclaran, kaya naming ibenta kahit ano. So selling the products. Ngayon, meron din kami isang trabaho sa financial advisor. Nagbebenta rin kami ng service. Nagbebenta rin kami ng ideas. So ito lahat, binibenta to. Yung services, parlor, hospital, ano pa, construction work. Minsan, itong tatlo magkakasama sa isang negosyo. Minsan, isa lang. So pag ikaw nagbebenta ng produkto, ginawa mo man yan o binili mo at bibenta mo rin. O nagbebenta ka ng serbisyo, parlor, spa, at kung ano-ano pa. Kami din, nagbibigay din kami ng services sa bilang financial advisor. Nagbibigay din kami ng ideas, mga consultant. Ito yon, binibenta nila yon. Pag sinabing benta kasi, yung binigay mo, may balik na pera. Hindi libre yon. So, bilang negosyante, ito yung kadalasang binibenta mo. PSI. Products, Services, and Ideas. Yung mga architects, yung mga producer, yung mga director, yung mga advisor, yan, ideas siya binibigay niyan. So, yan ang negosyo. Kaya huwag kang matakot at mahiyang magbenta-benta.
Okay, how it will work. From work to business. Habang dinedevelop mo ang disiplina at work ethics, begin to save money for business capital. Dahil paano ka magninegosyo kung wala kang capital? Kaya yung iba isipin, mag-abroad ako pag kumita ako ng malaki ganyan. Ang kadalasan, hindi mo na isipin magnegosyo pag kumita ka na ng malaki. Pero kung ikaw nagtatrabaho pa lang at nagsisave ka pa unti-unti, unti-unti nagsisave ka, then pag sapat na yung pera mo, then you can start a small business. Pangalawa, always live less than the boundary of your income. Sabi kasi na iba, live within the boundary of your income. Kung ang boundary ng kinikita mo, ganito lang. And then, yan din ang gagastusin mo. Hindi walang matitira sa'yo. Dapat ang buhay mo, mas mababa sa kinikita mo. Kunyari, kumikita ka ng 20 mil, dapat ang expenses mo 15 lang para may 5,000 kang naiwan. Kung ang kinikita mo 50, dapat 40 lang ang expenses mo o 30 para may 10 ka pa o 20. Kung 50 kinikita mo, 50 rin ang gastos mo, anong tawag sa'yo? Isang kahig, isang tuka. Kahit ang laki na kinikita mo, walang natitira. Hello? Kaya sukatin nyo mamaya, mag-debit credit kayo. Magkano ba talaga pumapasok na kita ko? Ito lang. O di, ang expenses mo dapat mas mababa sa kinikita mo. Hindi sakto lang. Or else, zero balance. Hello? Ngayon, yung natira sa expenses mo, yun yung savings mo. Na para pag nakaisip ka ng pagkakataon na magnegosyo na, meron kang sisimulan, hindi utang. Dahil ang negosyong inutang, pag na-sablay ka, doble problema mo. Lugi ka na dito sa negosyo, may utang ka pa. Tumutubo yun. Wala ka ng tubo sa negosyo mong sinimulan dahil lugi, tumutubo pa yung hinirap mo. Kaya, mag-save ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-ipon. Then, how to start the business. Ito po sinishare ko, ito yung dinaanan namin. Ganito kami dumaan. Find the needs, fill the needs. Meron kaming lumang kotse, box type, then naghahatid kami sa Ace Montessori sa mga anak namin. Yung mga magulang, uuwi sila mga 6, 7. Then, may project, ang daming project, kinabukasan required gawin, ipadala. Kaso, mga busy yung mga magulang, pagpunta nila ng mga bookstore, sarado na. So nakita namin yung needs. Sabi namin, tayo na kaya mag-supply dito sa mga magulang. So, bumili kami ng mga chart na kailangan sa mga project sa school, nilalagay namin sa likod ng kotse. So yung mga magulang, kung sabihin na natin 30 estudyante yan, may 30 kaming kliyente. And then, kinausap namin yung sa school, sa canteen, sabi namin, baka pwede na kayo maglagay dito. O ilan ang estudyante nila? 300? 500? 500. So, nakita namin yung need. Para ka mag-start ng business kahit maliit, hanapin mo yung pangangailangan. At tugunan mo yung pangangailangan. Nakatulong ka na, kumita ka pa. Tuwang-tuwa yung mga magulang, sabi nila, uy good, di na kami pupunta at maghahanap nito kasi nandyan na lahat. Yung project ng anak namin, yun din naman project nila. So pag binili namin to, damay-damay na. Hindi sila napagod, maghanap, kumita kami. Nung dumating kami galing ng India, yung mga kapitbahay namin doon, dyan sa may halang, kailangan makamura ng gatas. So ang ginawa namin, hinanap ko yung source saan binibili tong gatas na to from Australia. Nirepack namin yung mga gatas na to, binenta namin. So nakatulong kami dahil nakamura sila ng gatas, malulusog pa yung anak nila at the same time kumikita kami. Okay? So now you know how to start a business. Find the need, fill the needs. Isip sila. Okay? So, yan. Kaya nga nung pandemic, di ba? Ang need, makapagbenta at makabili ng hindi lumalabas. Kaya kumita ang online selling. That's the way business prosper. May pangangailangan. Oh, isa pa, may nagsasawarma dati dyan sa SM, nakakilala ko. Sabi ko, magkano kuha mo sa beef? Ganito, sabi niya, bawasan ko na 50. Okay, o bawasan ko ng 20 kada kilo. May kilala akong nagsusupply, maganda rin, sa akin ka na kumuha. Bigay ako ng umaga, sa umaga pa lang kumikita na ako ng 1,000.
Diyan, may bakery. Tinanong ko yung bakery, magkano kuha mo sa skim milk? Ay, ganito, bigay ko sa inyo ng mas mababa. Ganon lang magnegosyo. Hello? Pagod? Yes. Pero tuwing napapagod ako na nagbubuhat ng mga gatas na yun, iisip ko, sabi ko, awang-awa ako sarili ko, pastor na ako nun, kukunti pa lang miyembro dyan. Sabi ko, buti nga kami, may kinikita, may pinagtatrabahoan. Samantalang iba, wala, nakaupo lang sa karsada, nangihingi. So marami na kaming negosyong pinasok. Pero this is the secret. Find the need, fill the needs. Gumagana na utak niya? Sige, next. Pag nakita mo na yon, begin to sell. But don't resign yet. Kung may trabaho ka, benta-benta, sideline muna. Pwede ka magdala sa kumpanya nyo kung pwede, kung allowed. O sa mga kaibigan mo, bili ka nito, tingnan mo, try mo lang. Kami ganun. Pag may nagustuhan kami, try namin, and then alok namin. Maganda to. Hindi kami nagbebenta ng hindi namin nagustuhan. Hindi kami nagbebenta ng lokohan. Yung ginagamit namin, yun ang binibenta namin. So pag ikaw nagtatrabaho ngayon, isingit mo to. Okay? Kung gusto mong maging negosyante na walang malaking puhunan, begin like this. Then, benta-benta. Ang pagbebenta, kaya nga natutuwa ako pag may mga nagbebenta-benta rito. Kahit hindi pa kayo kumita ngayon, practice lang, practice lang. Dahil ang pagbebenta-benta ay practice. And practice makes perfect. Ngayon, hindi ka kumita, hindi ka naman yumaman sa kabebenta mo. Sige lang, mahahanap mo rin yung tamang bebenta mo at tamang sistema. Okay? So, practice makes perfect. Once your sideline consistently earn more than your salary, then you can resign. 3 buwan, 6 na buwan, mas malaki na kinikita mo sa benta-benta mo. Ikaw, toxic na yung trabaho mo. 1 year, kumikita ka na. Doble na kinikita mo sa benta-benta kaysa sa trabaho mo. So, ano nang gagawin mo? Resign. Kung doble na kinikita mo, sideline pa lang, baka pag nag-resign ka, 4 na doble na ang kikitain mo. Hello? Okay. Next. Study. Huwag kayong magne-negosyo nang hindi nyo alam gawin. Dahil pag hindi dumating yung tao nyo, nga kayo. Kagaya ng example ko last week, nagtinda ka ng manok. Marami tayong mga negosyante ng manok dito. Marunong silang mag-cut. What if hindi ka marunong, nag-start ka ng ganong negosyo, yung manok mo magiging giniling na manok? Meron na bang giniling na manok? At least ikaw nakidiscover by accident. Di ba? Kaya yata meron ng alumpiang manok ngayon. Yun yung mga nadisgrasyang manok. Okay, so, eto, may TESDA. Mag-enroll kayo sa TESDA para malaman nyo how to start something na papasukin nyo. And feasibility study. Pag sinabing feasibility study, it is analyzing the viability of a project to determine whether the project or venture is likely to succeed. Inaaral mo, hindi yung, may pera ako, may puhunan, may mga kalala akong ganito. Nakakuha ng separation pay, nag-retired na, ang daming pera. Akala nila pag may pera ka, yun na yung sign na mag-business ka. Ang problema sa pinasok na business, walang alam. Yun ang nakakatakot. Yung pinaghirapan mo na maraming taon, mawawala lang saglit. Mag-aral ka muna. Feasibility study is, magtatagumpay pa to pag ginawa natin? Pag sinimulan natin, uso pa ba itong Telegram? Nagtayo ka ng Telegram, bagsak presyo. Kaso hindi na uso yan, kapatid. Hello? Yung mga negosyong hindi na uso, huwag mo nang pag-isipang gawin. So ano ang gagawin mo? Feasibility study, aralin mo muna bago mo simulan. Sabi ng Luke 14:28-29, sabi ni Jesus, sino sa inyo ang magtatayo ng tore o magtatayo ng building, hindi mo na uupo, first sit down and count the cost. Magkano ba gagastusin? Ano ba gagawin? First sit down and count the cost. Then sabi niya dito, sino ang lalaban sa gera, hindi mo na uupo at magkikwenta kung yung sundalo mong ganito lang karami ay mananalo ba sa kalaban na ganyang karami. So lahat ng papasukin mong negosyo at gagawin sa buhay, umupo ka muna at mag-isip, hindi yung naisip mo ngayon, sugod ng sugod because God is so good. Tapos sa kalagitnaan, ay mali. Sa kalagitnaan, ay sablay. Eh yan lang ang pera mo. Wala ka ng
karugtong pa. Nga ka na pagkatapos. Pag-aralan mo yung papasukin mong negosyo. Okay? Huwag sugod ng sugod. Dati, pag nagnegosyo ka, depende pa rin sa negosyo, kailangan mo ng strategic location. Ganon din sa church. Sinasabi ko to sa mga pastor, huwag kayong magtatayo ng church sa sulok. Walang pupunta dyan. Doon mura eh. Yun na nga eh. Ganon din sa business. Pag yung business mo, tinago mo sa sulok, nung wala pang online selling, walang pupunta dyan. Buti ngayon, pwede ka na mag-post sa Facebook. Pero may mga negosyo na kailangan pa rin nasa sentro. Sige, magtinda ka ng isda, gulay, tapos nandun ka sa sulok. I-online mo. Pwede naman. Malaking bagay yung online selling, online market. Kasi yung strategic location, hindi na kailangan. Si church kaya. Kailangan strategic pa din. Ngayon, kung hindi location, sa online market, kailangan strategic yung pagbebenta mo. And lastly, ask for advice. Kagaya na sabi ko kanina, hindi porke may pera ka, magbi-business ka na. Magtanong ka muna. Bibili kang bahay, bibili kang kotse, magninegosyo ka, magtanong ka muna sa marurunong. Hindi, may pera naman ako, ba't pa ako magtatanong? Yun nga, may pera ka ngayon, bukas wala na. Ang mga mayabang, hindi nagtatanong. Hindi nagpapaturo, hindi nagpapa-advise. So ask for advice and direction, especially kay Lord. Sabi dito sa Proverbs 11:14, where there is no wise, intelligent guidance, amplified version to, the people fall and go of course like a ship without a helm. But in the abundance of wise and godly counselor, there is victory. In the multitude of counsel, pag marami kang natanungan, titimbang-timbangin mo yung idea ni Advisor 1, Advisor 2, Advisor 3, 4, 5. Then ikaw ngayon, magko-conclude ka, mukhang ito yung tama kong gagawin. Kung wala kang tinanungan, ang advisor mo lang yung kaibigan mo na wala ding alam, then nag-start kayo ng business, ubos pera nyo. Magtanong kayo sa may alam. Diba? Huwag mahiyang magtanong. Ang matatalinong tao, nagtatanong. Ang mga humble na tao, nagtatanong. So, higit sa lahat, magtanong kay Lord. Proverbs 3:5-7. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Hindi, alam ko yan. At saka may pera pa ako. Wag na wag mong gagawin yan. Unless multi-billionaire ka na pag sumablay ka ngayon, meron ka pang kasunod na pwedeng simulan. Pero kung ito lang ang pera mo, hindi ganong kalaki, ingatan mo yan. Siguraduhin mo yung papasukin mo. Siguraduhin mo yung gagastusan mo. Siguraduhin mo yung negosyong sisimulan mo. Dahil pag yan sumablay ka, wala na. Marami akong kilalang ganyan. Kung kailan tumanda at saka nawala ang bahay, nawala yung pinaghirapan nila, nakakalungkot. Seek His will in all you do. Alamin mo yung guidance, direction ni Lord sa lahat ng ginagawa mo, and He will show you which path to take. Ang Diyos natin, mahal tayo, ayaw niyang magkamali tayo. And I believe, isa ito sa direksyon na binibigay ng Diyos sa inyo ngayon. And I believe na itong mga messages na to, paraan din to ng Diyos para ka turuan anong dapat gawin. At kung kulang pa to, pwede kayong magpa-advise sa mga taong may alam sa papasukin yung negosyo. Don't be impressed with your own wisdom. Huwag kang magmagaling-magaling. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Ang kayabangan at hindi paghingi ng payo ay kasamaan, evil. Okay? Kaya magtanong, walang mawawala sa iyo pag nagtanong ka. Okay, so, you work, you save para ka magnegosyo. Saan papasok yung investment dito? Lagi ko sinasabi, para ka yumaman, kailangan meron kang at least 2 to 3 na source of income. Okay? Kasi ang pagyaman ay sumobra na yung pera mo and then umaapaw na. Kung ikaw nagtatrabaho pa lang at nagsisave, hindi pa sobra pera mo. Bumubuelo ka pa lang para mag-start ng business. So, kailan aapaw yung pera mo? Kunyari, nagnegosyo ka na, consistent na yung pagkita mo. Kung gusto mo pang umangat sa buhay, kagaya ni Abraham,
Isaac na mayaman na, they are rich, they become very rich and become very, very, very rich. Eto, dito tayo magtatapos, isisingit ko lang. Add third source of income. Kung may dalawa ka ng pinagkakakitaan, ito yung pangatlo. Tinatawag itong passive income. Pag sinabing passive income, it's a type of income that is earned from sources that do not require active involvement or ongoing effort to generate revenue. This means that you can make money even while you are not actively working. Ito yung sinasabi namin, your money work for you. When you work for money, nakakapagod dyan. Because you work for money, nagwo-work ka 8 hours para ka bayaran. Pero when your money works for you, hindi ka pagod. Okay? This means that you can make money even while you are not actively working, such as through investment in stocks. Sa amin, sa insurance, meron kaming mga investment. Ito yung mga product na inaalok namin. Yung pera mo, patatrabahoin natin nang wala kang ginagawa. Pero ito lang ha, real estate or other asset, ito lang. Sa investment kasi, mas malaki ang kinikita mo sa negosyo, of course. Because in business, you give your time, you give your money, you gave your energy, your focus and everything. So dapat lang compensated yon, malaki ang kinikita mo sa business. Unlike sa passive income, sa investment, ang nilagay mo dyan, pera lang eh. At yung pera mo nagtatrabaho para sa'yo, hindi ka nagtatrabaho dun. Kasi may mga kilala kami mga malalaking negosyante, mga kliyente namin. Sabi, liit ng kita. Of course, passive income lang yan eh. Maliit ang kita dito sa investment kumpara dito sa business. Kasi dito sa investment, ang nilalagay mo yung extra mo. Extra mo na. Yung kaysa ilagay mo kung saan-saan, sa alkansya, dyan mo ilagay, kumikita yan kahit paunti-unti nang wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa. Investment. Okay? At sabi dito, isa din sa investment na yan ay real estate. Ito problema. Kunyari, bumili ka ng lote, nagpatayo ka ng bahay at lupa. Sabihin natin, magkano? Maliit na lang na bahay. 20 million, sabihin natin, napakaliit. Or 50 million. Sabi, ang hirap, 20 million na lang. 20 million na bahay, yung pinaghirapan mo, nilagay mo, nakabili ka ng lote, nagpatayo ka ng bahay, 20 million. Magkano mo parerentahan yan monthly? Magkano? Sa mga construction natin dito, mga engineers, pakitulungan naman ako. Ha? 20,000? 30,000 a month? 30,000 naman. Gumastos ka ng, ilan? 20 million? 20 million, 30,000 naman, times 12. 360,000. So para maabot mo at mabawi mo yung puhunan mong 20 million, ilang taon? Ang tagal. Diba? Ang tagal. Ngayon, sana after 7 years, 10 years, matibay pa yung tinayo mo. Doon ka lang kikita. So, ganoon ang investment. Hindi ka kikita agad. Unless buy and sell. Hindi na yon investment. Negosyo na yon. So, ang investment, hayaan mo lang diyang tumubo. Pero, kaya nga kami, na ang produkto namin is finances, yung investment, pera na agad eh, nilagay mo. Yung pera mo hindi nawala. Pag ikaw nagtayo ng building, nagtayo ng apartment, yung pera mo, nandoon na. Hindi na yan liquid. Okay? Hindi mo na yan makukuha. In case of emergency, hindi mo pwedeng sabihin, ay gawin kong pera itong bahay. Hindi. Bibenta mo ng mura yon. Lugi ka. So ngayon, kung yung investment mo is pera lang, nilagay mo sa isang institution, kagaya sa amin, naglagay ka ng pera, sabi mo, 10 million, tumubo lang yan ng 3%, 5% sa taon, kumikita yung pera mo nang wala kang pinaghihirapan. Tapos in case of emergency, pwede mo kunin ng buo. Unlike may bahay ka, may lupa ka, kailangan mong pera, hindi mo yun makukuha. Gets nyo? Binibigyan ko lang kayo ng idea. Hindi ako nag-aalok ng product. PM is the key. Okay, so the key characteristic of passive income is that
It continues to generate revenues over time with minimal or no effort required from the earner. Konti lang. Pati rin naman yung income, konti lang din. Unlike business. Kasi sa business, nandun ka, oras mo, buhay mo, pera mo. Dito, pera lang. Kaya, pag meron ka nito, tatlo na pinagkakakitaan mo. May business ka, may sideline ka pa, may investment ka pa. Ito kami. Ito kami. Ang tinuturo namin dito, yung ginawa namin. Yung mga biyahe-biyahe namin sa abroad, yung mga mahal na biyahe, galing yun sa investment namin. Pag yung investment namin, okay na, nag-mature na siya, kumita na, pwede namin i-pull out. Biyahe kami Israel. Biyahe kaming Maldives. So may pera kami, marami kami investment. Plus may kinikita pa kami regularly. So this is how we become rich. Gusto niyo ba? Pag-aralan niyo itong tinuro ko, pakinggan niyo uli, gawin niyo. Ecclesiastes 11 verse 1 and 2. Send your grain across the seas, and in time, profits will flow back to you. But divide your investments among many places, for you do not know what risk might light ahead. So ang investment natin, pag ikaw yumaman na, yayaman ka lalo kasi natututo kang mag-manage ng pera mo, magpalaki ng pera mo, magpatubo ng pera mo, at yung money mo magtrabaho para sa'yo. Kaya, asan yung gastos dyan? Wala. Gagastos ka lang pag umaapaw na yung pera mo. Mga kabataan, magsimula na kayo magbenta-benta ngayon pa lang. Sa school, anong ginagawa ng mga magulang nyo na pwede nyo ibenta sa school? Benta nyo sa school. Kung pwede, kung allowed. Dahil pag nasanayan yung magbenta-benta, bata pa kayo, pagtandaan nyo, easy, sisiw to. Kasi kami, Sister Jerin, ako, benta-benta na kami noon pa lang eh. Benta ng drugs, benta. Lahat binenta ko na. Kaya ngayon, yung pagbebenta, minsan pinapakita ko sa mga leaders, punta kami Shakey's. Kausapin ko, bibentahan ko to na insurance. Manood kayo. Yung ganun lang kadali. Kaya namin mag-connect if we want. Ganun lang kadali. So, everybody can be rich. It's up to you. Amen? Sino gusto yung yumaman dito? Gawin mo yung narinig mo. Tayo. Sabi mo sa katabi mo, team payaman tayo. Gawin mo lang yung dapat. Gawin mo lang yung tama. Okay? Lahat ng tao pwedeng yumaman, pero hindi lahat yumayaman. Dahil hindi lahat sinusunod yung tamang proseso. At hindi lahat handang magbayad ng presyo. Tandaan nyo ha, yung tinuro ko nung nakaraan, sabi nila ang mga negosyante raw, dadating kung anong oras, hindi. Ang negosyante, tulog na yung tauhan mo, nagtatrabaho ka pa. Okay? Nag-e-enjoy sila, ikaw hindi. Pero pag kumita na at established na yung negosyo mo, that's the time makakabawi ka. Kaya lahat ito, i-review nyo, pag-aralan nyo, and see you at the top. Okay? Sino pa yung mga first-timer na nandito ngayon? May bago po ba tayo? Pwede po kayong bumaba dito, closing prayer tayo. Ipagpipray lang po namin kayo sa ating pagtatapos. Punta po kayo dito sa baba. We just want to bless you. Kung may mga nag-invite, samahan niyo po sila dito. At dalhin niyo na rin yung gamit niyo kung meron man. Dahil magko-closing prayer na po tayo. Sige po, baba po kayo dito. Ayan, harap po kayo sa akin, tayo kayo dyan. Meron pa po ba? Ayan, welcome po sa Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group na walang tinuturo o tinataas kundi si Jesus lang. At kung ano lang yun nasa Bible, yun lang ang tinuturo namin. At sa Bible po, kasamang tinuturo dito yung pag-asenso ng buhay natin. Kaya lang, lahat ng nakasulat dito sa Bible, sabihin natin 80% ng mga prinsipyo na nandirito ay para sa mga anak ng Diyos lang. That's the problem. Kaso, ang magandang balita, gusto ni Lord lahat anak niya. At paano ba maging anak ng Diyos?
Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap kay Jesus nagiging anak ng Diyos. At bakit kailangan tanggapin? Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, ibinigay yung kanyang anak si Jesus upang kung sinong sumampalataya ay maliligtas, hindi mapapahamak. So dahil binigay, kailangan tanggapin. Pag tinanggap nyo, magiging anak tayo ng Diyos. Yung mga natutunan natin kanina, kaya nating gawin. Kasi si Lord na sa atin na. Okay? So, pwede tayong lahat yumuko. Yumuko po tayong lahat. Let's pray. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, lalo tong mga nasa harapan, sumunod po kayo sa panalangin ito. Taas natin ang isang kamay natin sa Diyos. At habang nakataas yung isang kamay natin sa Diyos, sa langit, tanda na tayo'y lumalapit sa Kanya. Sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas, para ayusin, para baguhin ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, linisin at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa bawat isang lumapit dito sa harapan ngayon. Anak mo na sila. Lahat ng aming narinig, yung kalooban mo sa mga anak mo ay hindi maghirap. Yung kalooban mo sa mga anak mo ay hindi mukhang kawawa, hindi namamalimos, hindi nangihingi, kundi kami ang nagbibigay dahil pinagpapala mo kami. Kaya Lord, I pray, mula dito sa harapan hanggang doon sa taas, yung mga prinsipyo, yung mga katotohanan na aming narinig, yung mga karanasan na napatunayang tama, ma-apply po namin. Dahil gustong-gusto mo na mga anak mo ay umaasenso. Dahil ikaw ang aming Ama sa langit na mayaman, pag-aari mo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, mayaman ka dito sa lupa, mayaman ka sa langit, walang puwang ang kahirapan sa iyong mga anak. Kaya lang kami hindi yumayaman dahil hindi kami sumusunod sa turo mo, hindi kami sumusunod sa prinsipyo, hindi kami sumusunod sa mga tamang daanan para umunlad sa buhay. Pero pag kami sumunod sa iyong salita, pag kami sumunod sa prinsipyo, Panginoon, yung pagpapala mo, yung kayamanan mo, mararanasan naming lahat. Sabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy 28, if you will completely obey all the words that I have command you today, you will be blessed anywhere you go. Blessing will follow and overtake you. Kaya Lord, we declare, we speak, na sa lahat ng susunod, sa lahat ng nagsisikap makasunod, Lord, let your blessing follow us and overtake us all in Jesus' name. Pagpalain mo kami the whole week, maranasan namin yung maapaw na pagpapala mo sa aming mga trabaho, negosyo, pamilya at sambahayan. Salamat, Lord. We give you all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.